Share ko lang yung aking screen. I'm sure this is going to be interesting topic. Ayun. Okay. Siguro mapapangiti kayo nito, no? Si controversial ito. Okay. So, the non-events in 70 AD. So, there are events, no? In 70 AD na very known in the world, pero not all events in the world ay prophesied in the scripture. Halimbawa, in March, that's around March 14, 1948, nang Israel ay nagkaroon siya ng independency. Okay? Noong 1948, ang Israel ay naging independent as a nation. Kaya most of the prophecy teachers and chasers, sinabi nila na ang 1948, ang pagiging independent ng Israel was the fulfillment ng Bible na tinatawag na regathering of Israel. Scofield taught that, Clarence Larkin taught that, Ruckman taught that. No, tinuro yan ni Ruckman, tinuro ni Scofield, tinuro ni Clarence Larkin, mga kapatid, na all leads to the 1948 na fulfillment daw ng prophecy na tinatawag na regathering of Israel. Now remember na ang Israel at the time in 1948, hindi yun yung biblical Israel. Because ang nag-authorize na maging independent ang Israel at that time ay ang mga Zionist, Jew, mga elites, yung mga Jew, sila itong mga nagpa-independent sa Israel. So definitely, hindi siya part talaga ng prophetic event. Although in Israel, yes, yes. It's me, Brad. Na may tinatawag silang Khazarian? Khazar? Oh, Khazar yan. Khazar. So, ano yan? so those are maraming mga prophecy no, na sinasabi nila na fulfill yan, 1948, nag-regather in Israel. Pero kung titingnan niyo yung history, 1950, nagkalat sila ulit. A few years after, nagkalat sila ulit. So, now, yun ang isipin natin palagi, no, na hindi natin inaakma ang pangyayari sa mundo para sabihin natin na fulfilled ang scripture. So this time, mga kapatid, we are talking about, so hindi siguro natin matatapos ito, but we will go to the book of Matthew chapter 24. Kasi in Matthew 24, this is a very controversial book na ginagamit ng kadalasan ng mga prophecy teachers, whether preterism or whether futurism or historianism. Tatlo kasi yung tatlo kasing grupo ang nag-aaral ng prophecy. The preterism, futurism, at saka historianism. Yun yung tatlo na yun. Yung historianism, nakabase yung kanilang fulfillment sa prophecy in accordance to history. So the problem with preterism right now is that pinagsama niya ang historianism at saka preterism. So they ignore futurism. So tingnan natin mamaya yung scripture. Matthew 24, mga kapatid, in verse number 1, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. So, sa pag-aaral ng Bible, it's very important to understand, hindi lang siya verse by verse, hindi lang siya basta-bastang comparing scripture with scripture. We have to understand the subject matter with regards to prophecy. Mahalagang maunawaan natin yon.
So kaya napag-usapan, kaya sila nagkaroon ng pag-usap-usap dito sa Mount Olivet, mga kapatid, kasi mayroon pong series of events na kanilang pinag-uusapan. Ang subject matter nila dito, mga kapatid, kung may time kayo, ay ang Matthew 22:23. Yan yung subject matter na kanilang pinag-uusapan. Kaya nag-conclude sila, nag-usap-usap sila sa bundok at pinag-uusapan nila yung Matthew 22, Matthew 23 na pangyayari. Okay? Now, in verse 1, and Jesus went out and departed from temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see all these things. Verily I say unto you, ano sabi ni Jesus Christ? Nakita niyo ba ang lahat ng mga bagay na ito? Ano yung these things na tinutukoy? Yung pinag-usapan nila, yung subject matter. Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? That's the first question. What shall be the sign of thy coming? That's the second question. What shall be the end, or when shall be the end of the world? That's the three questions. Third question. So kadalasan dito sa mga prophecy teacher, pinag-iisa nila itong tatlo na ito sa isang event. Pansin nyo, pinag-isa nila, Matthew 24 all about prophecy, ganyan, pero hindi nila napansin yung tatlong klaseng questions, and which we are going to answer that in the next few minutes, mga kapatid. Okay? So for our knowledge, mga kapatid, makita natin that what is preterism? Bakit ito yung naging controversial at bakit ito kailangan natin pag-aralan? Preterism, meron pong dalawang main branches of preterism, which is the first is the collective body view, which is the CBV. Okay, it tends to be theological liberals who are both annihilationists and universalists who set the date of the second coming of Christ in AD 70. When the Jerusalem temple was destroyed on Monday, may date pa yan, 6th August AD 70, the collective body view specializes the second coming, resurrection, judgment, new heavens, new earth, water baptism, and the Lord's Supper in non-literal events. Meaning, itong mga grupo na ito, mga kapatid, itong mga itong mga grupo na ito yung mga naniniwala na ang prophecy, ang second coming, nandito na, ang judgment, resurrection, wala na tayong resurrection, wala na tayong, ang langit ay ito na, ang new heaven, nandito na tayo ngayon sa new heaven, sa new earth, water baptism, and etc., which all related to Israel. The second is the individual body view, or tends to be theological conservatives who reject both annihilationism and universalism. Meaning, hindi lahat ng preterists ay magkasundo. Merong tinatawag na full preterist, merong partial preterist. So yung full preterist naniniwala na nandito na tayo sa langit, nandito na tayo sa new heaven and new earth, ito na lahat, nandito na si Jesus Christ, dapat namumuno na si Jesus Christ ngayon in full peace. Sabi naman ng mga IBV or the partial preterist, hindi pa nangyari yan. So mayroon pang pangyayari. But onwards, the years later naman sa kanila. Parang ngayon, parang yung kaibigan natin dati sa Cebu, nung sinabi niyang 2018 babalik si Jesus Christ, nung pumatak na yung January 1, 2019, sabi niya, ay hindi pala, mamumove pala ng another 7 years. Sabi niya, kasi nga, hindi naman na-fulfill, no? Wala namang rapture. Kasi sabi niya, ang rapture is December 28, 2019. If I'm not mistaken. Sabi niya, sakto yan. December 28, 2018. Sigurado may maririnig kayong trumpet. Sabi niya sa akin, maiwan ka dito, Brother Pios.
tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Sabi niya sa akin. Pumatak na yung January 1, 2019. Walang rapture na nangyari. Walang second coming na nangyari. Walang nangyaring destruction sa buong mundo. Sabi niya, ay hindi pala. Na-move pala ng another 7 years. So, Ano yan? Yung fake na, fake prophets. fake prophecy, fake prophets yan. Mga false prophecy, false prophets. Kasi, remember mga kapatid, dalawa lang naman lagi yung kanilang pinanghawakang libro, ang Book of Daniel at saka yung Book of Revelation. At ang pinaka-source ng information na yan na nagtutok talaga dyan ay si Clarence Larkin. Si Clarence Larkin ay nagtutok talaga dyan ng ganyang, sabi nga niya, identical, kambal. Kung meron daw kambal na aklat, yan yung Book of Daniel at ang Book of Revelation. So anyway, these are the two views, no? But let's go to the subject matter natin pag-uusapan, the three events in Matthew 24. When shall these things be? What shall be the sign of thy coming? Okay? Needless to say, mga kapatid, na ang Israel naman talaga, nag-aantay talaga sila ng coming. Tama? Kasi nasa prophecy nila yan eh. Yung coming Prince of Peace nila, pinrapesay sa Isaiah 9:6. Nung dumating, anong sabi ni Matthew? Emmanuel, God, which is interpreted God with us. So, ibig sabihin, hindi yun mystery. Na ipinanganak si Jesus Christ, sabi ni Matthew na, Emmanuel, God with us. So, because it is prophesied in the book of Isaiah. Kahit si Herod, mga kapatid, gusto niyang papatayin si Jesus Christ at that time. Pinahanap niya yung baby. No? Kasi alam ni Herod yung prophecy, di ba? At alam din ng mga magis yung the Star of Bethlehem. Yung Star of Bethlehem is prophesied in the Old Testament. Kung saan sa sentro, mga kapatid, ang Star of Bethlehem, nandun yung ipinanganak na Messiah. So na-trick lang, sobrang galit ni Herod, na-trick lang siya, hindi siya, na-late siya, naunahan siya ng mga mago. So, meaning, hindi yun, sa kanila, hindi yun something mystery sa kanila. Okay? Second is, what shall be the sign? And then, when is the end of the world? Ito yung pinaka-controversial. Kailan ba mag-end ang world? So, pag sinabi mo kailan mag-end ang world, iniisip ka agad ng mga religious people, itong mundo na ito na itong ginagalawan. Kailan mag-rapture, kailan mag-end ang world. Okay. So, let us answer the question first. When shall these things be? Puntahan natin mga kapatid, pakibasa para hindi kayo maiinip, no? Pakibasa sa Matthew 24:1 to 2. Yun ang gustong magbasa. Matthew 24 verse 1 and 2. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciple came to him to show him the buildings of the temple. Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Thank you, bro. So yung one stone upon another, according to the preterists, nung 70 AD daw, durog na durog talaga ang Jerusalem. Dahil kung alam niyo yung history na Jerusalem siege, na dinestroy ng Romans ang Jerusalem, at according to them, ito daw ay prophecy sa Matthew 24, but ang condition is one stone, sabi niya, walang stone, there shall not be left here one stone. Ibig sabihin, flatten, no? According to Matthew 24, mafa-flat talaga, literally, ground zero, ang Jerusalem destruction na to. At walang kahit isang bato na matitira, na may maihahagis. Kumbaga, pulverize, no? Pulverize talaga yung event na to, mga kapatid. Okay? So, tingnan natin mabuti.
Kung mapapansin ninyo, there are 3 prophetic passages that are widely interpreted as having completed in AD 70. Matthew 24, binasa natin kanina. Matthew 22, 1 to 3, 1 to 13. Atras tayo. Okay. So this is widely interpreted by so many preterists. Itong tatlong passages na to. Binasa na ni Brother Jurmar kanina Matthew 24. Ngayon, Matthew 22, medyo mahaba-haba tayo mga batida, pero basahin natin. And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Verse 4. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. So this is the marriage sa loob ng kaharian, sa kingdom. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, to another his merchandise, and the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their cities. Nangyari daw ito noong 70 AD. Nagpadala daw ang Diyos ng mga murderers para i-burn ang city sa Jerusalem. Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. But when the king came in to see the guests, he showed there a man which had not on a wedding garment. And I saith unto him, Friend, how camest thou in the hither having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bid him hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Many are called, but few are chosen. So according to the preterists, nangyari daw ito noong 70 AD, na when the Jerusalem was burned up, sinunog ang Jerusalem, pero mga kapatid, yung mga few daw ang na-save, kaya dito yung tinawag nilang many are called, but few are chosen, kasi nagpunta nga sila sa mga highways and hedges, pero konti lang ang pinili at that time. So according to them, ito yung nangyari noong 70 AD dahil sa record ni Josephus Flavius. Si Josephus Flavius, na dati siyang Jesuit, na siyang nagsabi na lahat ng nangyari sa noong 70 AD is the fulfillment of Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, or Daniel. Okay? So, babalikan natin itong Matthew 22 mamaya. Luke 21, verse 20. Luke 21:20. Okay? So, in connection pa rin ito kanina, na yung few na yon, kinoconnect kasi nila yung kwento eh. Yung few na yon, yun yung mga umakyat sa bundok at nakaligtas because they take heed sa prophecy ni Daniel. Okay? Luke 21 verse 20, and when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereunto, for these be the days of vengeance, that all things which are written might be fulfilled. Woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon these people. Ang question, anong napansin nyo dito sa verse? Prophecy or narrative ng kwento sa Daniel, sa Isaiah? Are they talking of the prophetic event that's going to happen in the next few years? Or ito yung narrative na kwento nila na nangyari
doon sa time ni Nebuchadnezzar. Kasi ayan prophecy ito sa Book of Daniel sa Matthew 24. Balikan natin. Puntahan natin ang Book of Daniel. Okay. Verse number 15. Matthew 24:15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Let him which on the housetop not come down to take anything out of his house. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. This was the narrative sa time ni Daniel. According to... sige bro. History to nung nakita ni Daniel. Kasi yung verse 24 is, and they shall fall by the edge of the sword and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of... Ano to yung... Ito yung nakita ni Daniel na pinagpasapasahan yung nation of Israel. Ito yung kwento niya na nangyari sa Israel in the next few years sa time ni Nebuchadnezzar. Which is, pakita ko mamaya yung... ito yung unang kasaysayan na nangyari ito at na-destroy talaga ang Jerusalem, na-desolate talaga ang Jerusalem at that time, sa time na Nebuchadnezzar as prophesied by Daniel. So for example, puntahan natin ang Ezekiel. Okay, so dito mapuproceed to answer the question bro, mapuproceed ako muna sa next slide kasi dito ko sasagutin yung question mo kanina in relation doon sa nangyaring event in the past. So, for example, destruction of Jerusalem prophesied. Kung ang sorry sa wrong spelling. According to 70 AD, according to Preteris, ang 70 AD daw is the fulfillment of Matthew 24. Samantalang sa Matthew 24, pinag-usapan nila yung when shall these things be na mangyayari, pero ang sagot ni Jesus Christ sa kanya, basahin ninyo ang aklat ni Daniel kung anong nangyari at that time. Because, tingnan nyo mabuti, Ezekiel chapter 5, buksan ninyo. Ezekiel chapter 5, verse number 7. Ezekiel chapter 5, verse number 7. Therefore, thus saith the Lord God, because ye multiplied more than the nations that are round about, and have not walked in the statutes, neither have kept my judgment, neither have done according to the judgment of the nations that are round about you. Verse 8, therefore thus saith the Lord God, behold, I, even I, am against thee, and will execute judgment in the midst of thee, in the sight of the nations. And I will do in thee that which I have not done, and whereunto I will not do any more the like, because of all thine abomination. Okay? So, sabi na ang promise ng Panginoon sa kanila, i-destroy sila na makikita ng mga nations. Okay? Sabi niya sa verse 9, I will do in thee that which I have not done. Gagawin ko sa inyo ang hindi ko pa naggawa. Whereunto I will not do any more the like, because of all the abominations. Sabi ng Ezekiel, gagawin ko sa inyo ito na hindi ko pa nagagawa or kaparehas niyan. So, ibig sabihin, one time lang nangyari at nangyari yan sa Book of Daniel, sa prophecy, sa time ni Nebuchadnezzar. So there is no, nung nangyari yan sa time ni Nebuchadnezzar, mga kapatid, there is no longer another Jerusalem be destroyed in the next prophetic event. Kasi isang beses lang nangyari ito eh. Umikot lang yung Ezekiel at Book of Daniel. Kaya nung kwento niya sa Matthew 24, binalikan lang din sila ni Jesus Christ kung ano ang nangyari. Kumbaga, nagtanong sila, kailan mo mangyari when shall these things be? Na ma-rebuild ang temple. Sabi ni Jesus Christ, balikan yung Book of Daniel kung anong nangyari doon. So,
In Daniel 9, makita natin yung sequence of event. Ezekiel, punta natin ang book of Daniel. Daniel 24 ba yun? Na ang fulfillment ay yung tinatawag na 70 weeks sa prophecy. Actually, ang 70 weeks sa prophecy, tapos na yun eh. Tapos na yun. Daniel chapter, puntahan natin ang 9, Daniel 9, Daniel 9, 24. 24. Sige bro, pakibasa. 70 So remember, weeks are, okay, thank you bro. sige. Remember, ang book of Daniel, ito yung time na Nebuchadnezzar, ito yung time mga kapatid na na-destroy talaga ang Jerusalem, mga kapatid, sa time na yon. Kaya ang isip ng mga Hudyo, okay, ito na yung prophecy na talagang i-destroy tayo ng Diyos. Okay? Daniel 9 bro, verse 24. 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Tuloy lang bro. Verse 25, now know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, and the prince shall be 7 weeks, and threescore and 2 weeks, and the streets shall be built again, and the wall even in troublous time. 26, Verse tuloy lang 26. bro hanggang 27. Okay. And after threescore and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolation are determined. Okay, He shall stop muna tayo confirm. saglit bro. Stop muna tayo saglit. Hmm. Sino daw ang Yeah. mag-destroy ng city? Yung prince, right? Si Jesus Christ. According to preterists, ang nag-destroy ng city ay ang mga Romano. According sa kwento ni Josephus Flavius. Pero sa prophecy, Jerusalem in the past has been destroyed but has been destroyed by the prince. Has been destroyed by the Messiah. So ang tanong, kailan ito nangyari? Tuloy bro. Verse number 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of he shall cause the sacrifice and the oblations to cease, and for the overspreading and of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Okay? So kailan nangyari yung na stop ang abomination, nagkaroon ng destruction, na desolate sila mga kapatid. Nangyari ito sa history, sa destruction sa time ng Babylon, sa time ni Nebuchadnezzar. But the destruction already happened during the Babylonians under Nebuchadnezzar time. That is even in history. So, ngayon, may question. Paano yung Prince yung Messiah? Now remember, si Jesus Christ bilang Joshua, He has been the Messiah, He has been the deliverer for Israel. Maraming beses na nagpakita si Jesus Christ na siya ang magre-rescue sa Israel. Just like si Moses. Ginamit niya si Moses as a deliverer. Ang daming mga prophesied events that the deliverance for Israel ay mangyayari but destruction happened first. Kasi may kaaway siya eh. Prophesied yan sa Genesis 3:15 na dudurugin ng ang head ng serpent.
So ang head ng serpent doon mga kapatid is the way of Cain. Ang way of Cain mga kapatid, alam natin kung inaral natin yan last time. Ang way of Cain is ang root is galing sa Babylon. Okay? So galing sa Babylon. So always yan mga kapatid, yung si Jesus Christ nung ipinanganak siya mga kapatid, hindi lang siya doon, hindi lang doon ang time na nagpakita siya as Messiah. Maraming events in the Old Testament na nagpapakita siya na Messiah, which is the prophesied Savior ng Israel. So sa time, remember, ang Book of Matthew is still Old Testament. Remember, Ma'am Ded? Ang Book of Matthew, Mark, Luke, and John is still Old Testament, is the continuation, mga kapatid, ng kwento supposed to be ng Old Testament. Now, for example, nung dumating si Jesus Christ as the Messiah, nagkaroon ng distraction before dumating si Jesus Christ sa nung ipinanganak siya, before siya ipinanganak doon sa Jerusalem, nagkaroon ng matinding distraction ulit ang Jerusalem at that time. Kasi iniwanan sila na low aiming sila. So totally destroy. Kaya pagdating ni Jesus Christ, take the kingdom, no, naabutan niya mga kapatid, punta na to the Book of Matthew. Okay. Remember, ang Israel kasi palagi silang i-deliver, Book of Matthew 11 verse number 12. Kaya nung dumating si John the Baptist, ang standing ba ng Israel ay at that time ay as a nation or destroyed nation? Nung dumating si Jesus Christ. Obviously destroyed, kaya nga kailangan nilang i-restore again. So ang kingdom, ang message na change into the kingdom of heaven. Mamaya i-connect natin yan. Matthew 11:12. Matthew 11 verse number 12. Sabi niya, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven, ano nangyari? Suffereth what? Violence. So nagkaroon ng distraction, nagkaroon ng maraming distraction before yung Messiah, before si Jesus Christ, na mag-save lagi sa Israel. Yun ang tandaan natin laging sequential event na before, kaya sila i-rescue, it is because they were destroyed again. Now, nung dumating si Jesus Christ, ang sabi niya, ang kingdom ay nag-suffer sa violence and the violent take it by force. So that is why dumating siya. As hindi lang siya prophesied Messiah, but the Messiah himself, na isi-save yung Israel through the kingdom program na i-restore sila. Kaya mapapansin ninyo mga kapatid, ang Israel at that time ay nasa unbelief because they never understand the scriptures. Kasi ang naunawaan nila, ang scripture, twisted scripture na galing sa Babylon, hindi yung scripture na galing kay Moses. Kasi kung ang scripture ni Moses ang kanilang pinaniniwalaan, hindi sila ignorant sa nangyari sa Book of Daniel. Hindi na sana sila magtatanong. Napuntahan muna natin ang Book of John chapter 5 just to give you a little bit of background. John chapter 5 verse number 46. Okay. So I'm sure diniscuss na natin to before, no? Diniscuss na natin to before about the other scriptures na kanilang pininiwalaan. Meron talagang merong writing sila noon na tinwist nila yung writings ni Moses at yun ang pinaniniwalaan ng mga disciples. At yun ang reason bakit sila kailangang i-rescue ni Jesus Christ. Okay?
Yes bro, pakibasa sa verse number 46, John 5:46 and 47. For had you believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. But if you believe not his writings, how shall ye believe my words? So may writings na si Moses na tinatawag na scriptures, na yun ang dapat nilang paniniwalaan. Ang problema, hindi nga sila naniwala doon sa written scriptures. Naniwala sila sa writing ng scribes. And the scribes and Pharisees, ang kanilang tinranslate na scriptures ay galing sa Babylon. Kaya mapapansin ninyo, ang doctrine nila, kailangan maghugas ng kamay bago kumain. Nung dumating si Jesus Christ sa mga disciples, kumain na lang sila diretso, di sila naghugas ng kamay. Kasi wala naman yan sa writing ni Moses na kailangan maghugas ng kamay bago kumain. Di ba? So, John chapter 5, napagaling ni Jesus Christ yung impotent man na for 38 years, hindi siya gumaling-galing. Kasi ang belief niya, kung sinong makauna doon sa pool, yun ang unang gagaling. Yung may sheep market. Nung dumating si Jesus Christ, sinabihan siya, rise up and walk. Nung nakita siya ng mga Pharisees na bakit ka tumayo? Bawal magpagaling sa Sabbath day. Anong Sabbath day ang tinutukoy ng mga Pharisees na yun? Sabbath day na twisted na galing sa Babylon. Di ba, si Jesus Christ, He did not come to destroy the law but to fulfill. Kaninong law? Anong law ang kanyang i-fulfill? Yung law ni Moses. But that is why Jesus Christ, galit na galit siya sa mga Pharisees kasi may daladala silang scriptures, may daladala silang translations na hindi galing sa writing ni Moses. Kaya ang sagot lagi ni Jesus Christ, it is written, it is written. Ano yung tinutukoy ni Jesus Christ na it is written? Yung writings ni Moses. So anong nakasulat doon sa writings ni Moses? Tungkol sa pagligtas sa kanila bilang isang nation. Okay? So ang question mga kapatid, nangyari yan sa discussion. Nangyari yan sa time ni Nebuchadnezzar. Kaya ang sabi ng Panginoon, pero hindi na niya i-destroy ang Jerusalem ulit na katulad nito. Eh bakit sabi ng mga preterists, mga writer ng 70 AD, na ang Matthew 24 or noong 70 AD, ito daw yung pinaka-fulfillment ng destruction ng Jerusalem. Remember, hindi lang isang beses na destroy ang Jerusalem sa history. Okay? So, again, sabi ko kanina, huwag nating ilagay ang isang event sa isang date and time lang kasi mafe-fail tayo dyan. Okay. The second thing, mga kapatid, is, the second element is the simile. The simile, mga kapatid, is yung, ano ba sa Tagalog, yung simile, simile. Brother Joelito, kasi Tagalog teacher ka. Filipino teacher. Halintulad? Ano ba yun, bro? Pagtutulad? Katulad, no? Katulad. Pagtutulad. Pagtutulad. Okay, buti na lang, meron tayo dito Filipino teacher. So, pagtutulad, mga kapatid, according to sa mga preterists, ang Matthew 22 daw is nangyari na daw ito noong 70 AD after na destroying Jerusalem. Kaya na-set up na daw ang kingdom of heaven. Wala na daw yung law in the Old Testament. Na-fulfill na lahat yon. Kaya ang hari ay nandito na hanggang ngayon. From 70 AD, ang hari ay nandito na. Kaya tuloy-tuloy na to. Si Jesus hanggang ngayon, abutan sa time natin na si Jesus Christ ay naghahari na ngayon. Tama ba? Tama ba yung aking narinig? Na si Jesus Christ ay naghahari na ngayon. Ito na ngayon ang new heaven and new earth. Wala na tayong resurrection as believers. Ito na yung langit na pinangako ng Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid, pero kayo lang dito. Kayo na lang dito. Bahala kayo. Nako. Dito, hirap ha. Bukas, trabaho na naman. Susunod, magbabayad na naman tayo ng bills. Kung ito yung langit mga kapatid, bahala na kayo dito. Kayo na lang dito maiwan. Okay? Yung pagtutulad sa Matthew 22, puntahan natin. So, remember, kapag nagsasalita si Jesus Christ, hindi siya nagsasalita ng literal sense. No? Laging parables, figures, similitude.
lagi siyang gumagamit ng ganon. Now, Matthew 22, puntahan natin. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, the kingdom of heaven is like, kita niyo yung simile doon, like unto a certain king which made a marriage for his son. He sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. So nagpatawag daw ng kasal. Verse 5, but they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise, and the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burnt up their cities. City, ito daw yung nangyari sa Jerusalem. Okay? Verse number 8. Kailangan, ang ingin ng aso. Then saith he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Verse number 9. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. Pag-ibigay ng food, anak, please. Para hindi maingay. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness. Ito daw yung sinasabi ng mga, kaya yung noong 70 AD daw, yung fire daw na yon, according to the writings ng mga preterists, yan daw yung lake of fire. Okay? Automatically kinakast daw into the outer darkness. But remember, mga kapatid, simile. No? This is not a future event nor a present event, but this is the simile. This is the pagtutulad, mga kapatid. So, kung ito yung nangyari sa 70 AD, question, mga kapatid, may active ba? Okay? Active ba ang prophecy? Active ba ang body of Christ sa 70 AD? Okay? Kasi kung ito yung nangyari sa 70 AD, ang mangyayari niyan, ang kaligtasan plus ang kaligtasan magsasabay ang salvation by grace plus salvation by endurance. Salvation by endurance ng Israel, salvation by grace by the Gentiles. Ang Jewish people, ibibid sila sa kingdom kasi papasok sila sa kaharian, kingdom of heaven, while ang mga Gentiles were preached gospel of grace. So, makukonfuse mo yung parehong program ng prophecy at saka yung mystery. Ang 70 AD, remember, ang 70 AD, sakop siya, mga kapatid, sa program ng Diyos, sa body of Christ, sa plan niya sa salvation, yung will niya na masave. Now, remember, walang destruction sa Jerusalem before the Gentiles will get saved. Remember that. Walang any destruction sa Jerusalem bago iligtas ang mga Gentiles. Kasi remember, hindi si Jesus Christ pumunta sa mga Gentiles, hindi siya enemy, but He is the Savior. But for Israel, He is the King, but before the King came, He needs to have the destruction of Jerusalem for them to recognize the prophecy. So kung ikaw ay Hudyo at may nangyaring destruction, ang isipin kaagad, kaya sabi ni Kristo, isipin ninyo, remember ninyo ang nangyari sa Book of Daniel sa nangyaring desolation, kung anong nangyari sa kanila. This is for you to be saved. So kung ikaw ay Hudyo at mangyayari, okay, Hudyo ako, itong gagawin ko para hindi ako ma-destroy kung sakali mang dadating. So ang question, mga kapatid, ang Matthew 24 ba na-fulfill ba ito in the future?
For me, hindi. Kasi ang sabi ni Kristo, hindi na nga siya ulit magde-destroy na katulad na ginawa niya sa time na Nebuchadnezzar. So, paano mangyari sa 70 AD? I-destroy niya ulit. Ibig sabihin, kinonfuse ng Diyos ang kanyang promise sa Ezekiel na hindi na siya magde-destroy sa Jerusalem. Now, remember, 70 AD, before 1948, na-destroy ulit nagkaroon ulit ng war sa Jerusalem before 1948. So that's the third assault ng destruction ng Jerusalem. Enlighten me. Enlighten niyo ako, mamatid. For me, Ezekiel, yung destruction ng Jerusalem sa Ezekiel chapter 5, mas paniniwalaan ko yun kasi yun yung scripture. Pero yung 70 AD, wala sa scripture yun. Kaya hindi ko siya paniniwalaan. Okay, sige. Para hindi boring. Magbanggaan talaga. Magsalita kayo. Yes, Bo. Magbanggaan. Kung yung preterist na yan, it is already happened today. How come na may mga nangyayari pa? It's, pag nasa future na tayo, which is tapos na lahat, and then wala na mangyayari, how in the world na mayroon pang mga ganitong mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, which is different from what the Bible says na meron dapat peace. Kung ito na talaga yun, kaya nga sabi ko, iba talaga yung doctrines na yun kasi it differs from what the Bible, yung nakita natin sa Bible, na napakalayo ng kanilang they just only believe kung ano yung history. Yeah. While tayo, we always go back to the scriptures, nakita natin na hindi talaga iba. Magbabanggaan talaga sila. Thank you, bro. So, ang nangyari, 'di ba? Kung naunawaan niyo sinabi ko kanina, sa Ezekiel chapter 5 na pinapreside sa time ni Daniel sa Nebuchadnezzar na i-destroy niya talaga ang Jerusalem. Dudurugin niya talaga, i-pulverize niya talaga yung Jerusalem. May term nga ang Bible diyan is na pulverize talaga. I mean, literally pulverize. So, nangyari yan sa Jerusalem. So, nangyari yan sa time ni Daniel. Desolation. Pag sinabi kasing desolation, durog talaga yan eh. So, pagdating dito sa may mga series of events yan eh. Kaya ang problema, kapag iaakma mo yung 70 AD doon sa prophecy, mga kapatid, na ang sinabi, walang isang bato na maihahagis mo kasi durog lahat eh. Pati bato durog eh. So kaya walang isang bato na maihagis mo. Pansinin ninyo, mga kapatid, after 70 AD, merong Wailing Wall na nakatayo sa Jerusalem hanggang ngayon. Pansin nyo? Sa Eastern Gate, may broken doon na wall na hindi nasama sa destruction. Kaya hanggang ngayon, ang mga Hudyo, nag-aantay sila na sa Messiah kasi nga, doon sila sa Wailing Wall na yon. Paano yung prophecy ni Jesus Christ na walang bato na matitira? Kasi nangyari na ito sa time ni Jerusalem, sa Book of Daniel. Desolation, durog talaga sila, pulverize sila. Kaya ang term is desolation ang nangyari. Desolate. Flatten talaga yung kanilang, ground zero talaga. Para sa 9/11. Ground zero talaga at that time. Walang natitira. So magbabangga yung 70 AD sa Matthew 24 kasi yung Matthew 24, mga kapatid, walang isang stone na na tatayo. Kahit isang bato na lang tatayo. Kasi kinuwento ni Kristo kung anong nangyari sa Daniel. Hindi niya kinuwento kung anong mangyayari sa 70 AD. Make sense? Yan ang malinaw, mga kapatid. Hindi natin, kasi kaya ang nangyayari tuloy, patuloy na pinapaniwalaan nila ang kwento ni Josephus Flavius na ito yung nangyari nung sa Jerusalem at that time. Kinukonek nila ngayon yan sa Isaiah, kinukonek nila ngayon sa Book of Daniel. Kaya yung Matthew 24:22 kanina na nagpatawag ng marriage kasi daw up to ng 70 AD, yung covenant na natapos na, nandito na yung hari,
nagpatawag na ng marriage at naghahari na yung hari. Hindi, it never happened in history kasi kung naghahari na si Kristo at that time, dapat ang Jerusalem at that time is buo na. Pati yung kingdom na wall, dapat repaired na yon. Repaired na talaga literally at wala dapat unbeliever na makapasok doon sa Jerusalem. But ang nangyari mga kapatid, unbeliever, mga Muslim ang nandun sa Jerusalem. Pero Yung sabi nila, dome, naman daw yan Jerusalem. ano sis? May nagsasabi na hindi yan ang exact Jerusalem. Exactly. Hindi yan ang exact Jerusalem kasi Zionist, mga kapatid, remember, noong 1948, Zionist Jews, mga Hudyo ang nagpakana niyan, mga kapatid. I don't know the exact location, but that is not the Jerusalem na nasa Bible. Actually, ang ine-expect ng mga Hudyo na Jerusalem, yung heavenly Jerusalem, the mother of us all, sabi na sa Book of Galatians. And it never happened. It never happened in history. It never happened, mga kapatid. But ito yung aking opinion, ha. I'm sure, mga kapatid, yung Jerusalem na yan, na inaantay ng mga Hudyo, tunay na mga Hudyo. Kung mangyari siguro na ang tunay na mga Hudyo ay masisave accordance to the kingdom, mga kapatid, bababa yung Jerusalem, new heaven and new heaven and new earth. Heavenly Jerusalem, baba. Hindi ito yung heaven na iniisip natin na galing sa langit, ha, mga kapatid, na panoorin niyo yung turo ko about heavens, heaven of heavens, at saka yung heavenly places. Kasi pag sinabi natin heaven, ang nasa isip agad natin, utak natin, above the clouds. Hindi yun eh. Sa Hudyo, kaya tinawag na kingdom of heaven, kasi automatically ang isip nila, yun yung tabernacle na itatayo sa kanila. So ang Israel, mga kapatid, nag-expect sila, ang mga Hudyo at that time, sa time ni Jesus Christ, nag-expect sila na may itatayong tabernacle at yun yung pinakalangit nila, pinaka-city hall. So pag sinabing Hudyo, ang utak nila kaagad, pag sinabing langit, heaven, ang utak nila city hall kaagad o kaya provincial hall. Na doon pupunta lahat, mag-asikaso ng papers, mag-offer ng worship, lahat. Yun ang concept, mga kapatid. It never happened kasi nga fake Israel eh. They are not Israel, sabi ni Paul. Fake Israel ang 1948. So ang question ngayon, mga kapatid, may Israel ba ngayon sa paningin ng Diyos? Wala. May nation ba ngayon sa paningin ng Diyos? Wala. Kasi there were never in the time of history sa Biblia, mga kapatid, ng Israel ay nag-regather. So are we expecting Israel to be regathered in the future? No way. Tapos na sila eh. Kung tinanggap nila, edi separate sana yung Israel. Ang pamumuno niya doon sa Jerusalem lang. Ang dami sa history niyan, mga kapatid. Kumbaga, narrative nila yon. So we are not expecting in the future, mga kapatid, na meron pang great tribulation at ang body of Christ dadaan doon. Kasi ito na yung as far as my understanding is concerned, this is the last, mga kapatid. I mean, this is not going to be the last, but this is God's program now, saving people. But there will be a future, di ba? For them. The future is not for Israel, but the future are for the false prophets, false teachers, na i-destroy ng Panginoon through fire. Yun yung sinabi ng Bible na prepared, ito yung hell na prepared for the devil and his angels. But there will be a future kingdom for Israel sa Revelation. I'm sure wala na. I'm sure wala nang future kingdom for Israel. This is not gonna happen. It's not gonna happen again. Kasi si Jesus Christ will never, after the body of Christ, after the program ng body of Christ, Jesus Christ will never show us king again. He is the Savior now for Israel. Kaya nangyari sa Book of Matthew lahat, narrative yon sa kung tinanggap nila yung Messiah at that time. He that endureth unto the end, the same shall be saved. So nangyari yon
sa isang one-time event sa Old Testament. Because Jesus Christ, this is very confusing mga kapatid, no? Kasi ang nakasanayan nating turo palagi, pag sinabi nating second coming, ito yung nakasanayan sa isip natin, ha? Pag sinabi nating second coming, ito yung pangyayari na bababa si Jesus Christ sa clouds, dudurugin ng kaaway, ah, magkaroon ng blood moon, magkaroon ng water turned into blood, magkaroon ng Armageddon, kasi ito yung tinuro sa atin ni Tim LaHaye. Si Tim LaHaye, mga kapatid, siya yung prophecy teacher na nagbuo ng movie na Left Behind. Napanood niyo na yon, yung Left Behind na movie? Doon kinuha sa libro ni Tim LaHaye. So kaya ang naabutan natin sa isip natin na may future pa na mangyayari, kaya rapture, second coming, mga future na event na yan dahil sa libro ni Tim LaHaye. Pero kasi sa Paul, mga kapatid, ang aklat ni Apostol Pablo, ito yung nagkumpleto ng scripture. Ito yung kumpleto na ang scripture ngayon at hindi na natin kailangan ng Book of Revelation to be fulfilled again. Pero may mga prophecies si Apostol Pablo na mangyayari in the future, although hindi man yung prophecy, pero sinasabi niya that magkaroon ng destruction talaga yung enemies of the gospel. Ang i-destroy na lang yan in the future, yung enemies of the gospel. Tingnan nyo sa Thessalonians. Itong mga, di ba sino ngayon anong purpose ng mga elites ngayon sa mundo? To destroy the gospel, tama mga kapatid? To destroy the gospel. Literally. Bakit ipipilayin ng mga elitista ang economy? Para maano tayo, para makripple ang pag-preach ng gospel. Tama? Even in history, gusto nilang i-cripple ang pag-preach ng gospel. Pero the more na sinusulog ang Christians, the more na dinidestroy ang paraan para mag-preach ng gospel, the more na dumadami ang mga nagpipreach. So kaya sila ang kalaban ng Diyos na i-destroy niya. 1 Thessalonians chapter 2. Okay? No, sorry. 2 Thessalonians 2. Verse number 1. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letters from us, as that the day of Christ is at hand. Ano po yung day of Christ is at hand? Napanood nyo ba yung aking turo about the day of Christ? Yung turo ko last time, Amadit? Na ang day of Christ ay magsimula sa kanyang birth hanggang sa kanyang yung in-explain sa 1 Timothy 3:16 na ang day of Christ is from nung nag-manifest siya sa flesh, nung namatay siya, nag-resurrect siya, after ng resurrection niya, he was seen of angels. After nang he was seen of angels, pakibasa nga ba, John Moore, please? Para natin. Yun yung day of Christ for me, yun yung day of Christ. Yung chronological order ng Yes, days, yes, thank you, events. bro. Yes, thank you. Thank you for the keywords, brother Ren. That's the chronology of the events. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Okay. Wait lang po. 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. So, question. So, this is the chronological event. Thank you, Brother John Mark. Thank you, Brother Ren, sa keyword. Chronology. Nasaan ang prophecy dyan?
Nakamute ka, Brother Joelito. Yung ano po. I think God was manifest in the flesh. Yun yung prophecy na Isaiah 9:6, right? Tapos, na-fulfilled na yan. Next, the event is the justified in the spirit. Hindi yan prophecy, na-fulfilled yan. Si Paul ang nakaunawa niyan kasi na-justified na pag walang sala si Jesus Christ. Hindi dahil makasalanan siya kasi nung nag-resurrect siya, nawala na yung kasalanan. Sin of angels, na-prophesied ni Peter. Tama? Na-prophesied ni Peter, no? Nung bumaba siya yung sabi ng mga tagalipa na pumunta ng hell, hindi po yun. Yan yung spirits in prisons. Nag-preach siya sa spirits in prison. Hindi yun sa ilalim ng lupa, kundi during the 40 days and 40 nights. Preach unto the Gentiles. Prophecy or mystery as a body of Christ. Na-preach ng death, burial, and resurrection. Walang prophecy dyan. Believe on in the world. Nangyari po ba ito? Nangyari ito sa history. Na there was a time in history, mga kapatid, na ang mundo dahil sa World War I, World War II, basahin nyo sa history mo din, ang always result after ng mga World War ay preaching of the gospel. Revival talaga nangyayari. Nangyari? Yes. Kaya nga nakarating sa atin eh. Di ba? Yung World War II, mga kapatid, bumalik sino bumalik sa atin? Nung nangako siyang I shall return. Douglas MacArthur. Si Douglas MacArthur, nung bumalik siya sa Pilipinas, may daladala siyang mga missionary na may daladalang King James Bible. Kaya nung dumating sila sa Leyte, kumalat sa Cebu, kumalat sa Iloilo, kumalat sa Baguio, kaya hanggang ngayon may gospel tayo. Receive up into glory. Si Jesus Christ ngayon nasa glory, yes. Anong ginagawa niya ngayon sa glory? Nagsisave siya, hindi siya nagfulfill ng prophecy. Period. Wala nang dugtong ang 1 Timothy 3:16. That's the day of Christ. So, yung Revelation 12, Brad, unsa man to? Ano ba yun? Revelation 12. Sige. There appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, upon her head a crown of 12 stars. And she being with child cried, troubling in birth, pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great dragon, having 7 heads, and 10 horns, and 7 crowns upon his heads, and his tail drew third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. Okay, tuloy natin ang basa. And as she brought forth a man-child, who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to his throne, and the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, and they should feed her there 1,260. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. So, nangyari ito, mga kapatid, na si Daniel, isang beses lang na si Michael nakipag-away sa angels. Doon niya nangyari sa Book of Daniel 10:13, na hindi niya kinaya yung 25 ba yun? 25 prince? Tingnan natin sa Daniel 10:13. So, tandaan ninyo mga kapatid na pag nagbasa kayo ng Book of Daniel at saka Book of Revelation, hindi siya laging future ang approach. Kwento, kumbaga, yun yung script ng story nila at that time. Okay, Daniel chapter 10 verse 13. Ano ba yan? Daniel chapter 10 verse number 13 ba yan?
Wait lang ha. Okay, basahin natin ng tuloy-tuloy. Ah, sige, meron ditong verse na hindi niya kinaya eh. Hindi niya kinaya yung ito to, verse 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days, 120 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. So ito yung time na nakipaglaban si Michael sa mga angels, mga prinsipe, mga prince of the power of the air. Balikan natin ang Revelation 12. Okay? 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought, past tense, against the dragon, and the dragon fought and his angels. Sino yung dragon na tinutukoy dito? Yung Prince of Persia. Okay? Parehong narrative ng kwento, kumbaga, kung anong nangyari, yun yung script na nangyari at that time, at yun yung inuulit-ulit na binabanggit sa kwento para maunawaan ng Israel kung ano talaga ang tunay na nangyari sa event na yon. Ang usually sa mga tingnan niyo yung mga nagtuturo ng prophecy, pareha sila ng view dito. Ang Revelation 12 ay future na si Daniel makipaglabakbakan doon sa mga angels in the future kasi ang sabi nila dahil si Daniel, hindi si Daniel, si Michael the Archangel, kasi si Michael the Archangel, yun ang magre-rescue ng body of Christ. Ang sabi nila, bigyan ko ng maglalagay ako ng ng whiteboard. Kino-connect ito ng mga si teacher sa body of Christ. Kaya sabi nila, okay, according sa mga nagtuturo sa according sa common prophecy teachers. Okay. So ito daw yung cloud sa limbawa. Sorry. Ito halimbawa yung clouds, mga kapatid. Okay. According sa iba, 3.5. Nasa Matthew 12 yan eh. Okay, paano ba? 3.5 years. Si Antichrist daw ay magbibigay pansamantala ng peace. Okay. Si Antichrist daw ay magbibigay ng pansamantala ng peace. Okay? And then, after ng 3.5 years, yung mga believers daw na nandito sa clouds, imi-meet the Lord in the air, at ang sasalubong daw, sabi nila, ang susulubong daw ay si Michael, pero makipaglaban muna si Michael sa mga prinsipe dito, makipaglaban muna siya para sunduin ang mga believers sa body of Christ. Kaya daw, sa Revelation 12, makipagbakbakan daw si Michael the Archangel kasi daw, sabi pa nga ni Rockman dahil hindi natin kayang umakyat sa langit, kaya kailangan nating sunduin ni Michael the Archangel. Kaya kinonect nila yan sa 1 Thessalonians chapter 4 that after ng sound ng trumpet, si Michael, 1 Thessalonians 4, I'm sure you're familiar with that. Sabi niya, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Sabi ni Rockman, ang shout daw dito ay sigawan daw sa langit kasi nag-aaway, naglalaban
si Michael the Archangel sa mga prinsipe doon sa heavenlies. Pagkatapos daw ng shout, may voice daw si Michael the Archangel, bababa si Michael para sunduin, okay, para hawanin, okay? Ito yung kanilang view, Pagkatapos na daw yan, sige, nakababa na si let's say for example, nakababa na si Michael, natalo na niya yung mga demonyo, so lumuwag na yung langit. Si Michael daw, sisigaw na siya kasi voice, akyat na. Ang sigaw daw ni Michael ay akyat na. Pagkatapos ng akyat ay, we will meet the Lord in the air. Trump muna. Pag sinabi ni Michael, okay, akyat na. Kasi anong ibig sabihin nun? Natalo na niya yung mga angels. Tapos, lalabas na yung trump of God. Pag narinig na daw yung trump of God, aakyat na daw yung mga believers at sabi nila, ang makakarinig lang daw ng trump of God ay ang mga na-saved by grace. Now, enlighten me kung aakma yan sa ating panahon. Si Michael ba ay taga-sundo natin sa langit o pag namatay tayo, diretso na tayo sa langit? Si Kristo na mismo ang ating imit. Make sense, mga kapatid? Does it make sense ba? Kaya maraming kahit mga rightly dividers, confused sila sa 1 Thessalonians chapter 4. Confused talaga sila diyan. Kaya nag-conclude sila na ang body of Christ dadaan sa tribulation after ng kalahati ng 1 week, dadaan daw 'yon ang body of Christ kasi doon daw tayo after sa kalahati, doon daw tayo aakyat sa rapture. Kaya At nga, susunduin. ang teaching ni Hmm. Brother Do, Gano'n, confusing. no? Gano'n, Hindi ko no? Mm. hindi ko gid magets. Kalat. Di ba? Kasi na-confuse siya Kumbaga, pinaghalo niya ang revelation at saka yung si Michael. Now, tandaan niyo mga kapatid, isang beses lang nangyari sa history, sa kasaysayan ng Biblia, na si Michael nakipag-away sa mga angels. Sa time ni Daniel yon, hindi yan sa future. Tinan mo yung turo nila Rockman. Ayaw ko, nabutan niyo ba yun, Brother Julito? Yung turo ni Rockman noon na hindi daw tayo pwedeng umakyat kasi may kalaban tayo doon, si Prince of the Power of the Air, hindi natin kakayanin, si Michael the Archangel ang kayang lumaban. Actually, tinuro ko na yan before sa camp. Hindi ako kasi nag-aral noon Pinrich ko rin yan dati. Ewan ko, naalala ito nila Brother Jolito, Brother Ren, Sister Raisa, Brother John Mar. Pinrich ko yan sa camp noon. Hindi natin kakayanin mga kapatid na umakyat. Kailangan sunduin muna tayo ng Michael the Archangel kasi nangyari sa Daniel na siya lang ang may kakayanan. Tinulungan niya si Gabriel. Kaya tayong body of Christ, tutulungan din tayo ni Michael the Archangel para makaakyat tayo sa langit kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta doon. Amen? Amen naman itong mga young people. May dala pa akong backpack noon. Naalala niyo yun? Brother Jolito, naka-backpack pa ako yun habang nagpipreach. Yun kasi ang branding Sige, sis, please. Lang brada, logic. Mm-mm. Ba hindi aakyat, hindi kakayanin, sino ba mas power? Si Jesus o si Michael? That's the point. Good. Makes sense talaga. Kumbaga, tuloy ang nangyari, ang taga-sundo natin at tagapagligtas, si Michael the Archangel. Hindi si Jesus Christ. Kakapanood kasi natin yan ng ano ba yung war, yung war, ano ba yung Clash of Yung the Titans. Clash. Kakapanood kasi natin yung Clash of the Titans yan di ba? In-illustrate ng Clash of the Titan. Sige bro, please. Yes bro, please. Ano kasi yun, sir, yung turo mo before na haharangin muna yung body of Christ after ng gleanings ng tribulation. Diba tatlo yung tinuro mo before, sir? Yung harvest,
Ay, yung first fruit harvest tsaka yung gleanings. Gleanings. Oo, tapos sabay-sabay dapat aakyat. Pero haharangin muna yung pag-akyat. Kaya kailangan pagsundo ni Michael. O, di ba? Tinuro ko pa sa inyo. Ako pala yung pakana niyan lahat eh. So, um, ewan ko kung naalala niyo yun ewan ko naalala niyo yun sasakay pa tayo ng barko nun. Sasakay pa tayo ng barko. Naalala niyo ba yun? Tinuro ko. Oo, sasakay Sasakay pa tayo tayo ng ng, barko. naalala mo ba doon, Sasakay Mar? pa ng barko. Patawid pa dun sa ano mayroong body of water bago bago mag-heaven. Oh, kasi yung barko, ang turo ko pa dati, kasi nasa Isaiah yun eh, na yung Hmm. mga sons of God sumakay doon sa ship at na-break yung dagat. Kaya nakatawid yung ship. Ginawa ko noon mama sa third heaven kasi daw, sabi ko dati, sa third heaven merong sea of glass. Kailangan sumakay tayo ng barko. Si Jesus Christ yung ating anchor. Ano mo ng klaseng turo ba yun? Kaya mga kapatid bantayan niyo yung turo ko palagi basta kailangan may verse Baka mamaya Yung to fables ito na yun ng fantasy. Ano sis? Fantasy ang turo mo. Yes, Hmm. fantasy. Yung sabi ni Paul na fables, no? Fables. So, Hmm. siyempre, Eh, dahil samantalang kakapanood, clear sabi sige ng bro. Bible, to be absent from the body is to be present in the Lord. Wala na ibang dadaanan. Exactly. Tama. Hmm. Good point. Kasi pag susuot yan di ba? Pag susuot ng, Hmm. pakita ko sa iyo, balikan ko kayo doon sa Isaiah. Yan yung view ko noon na si Kristo ang anchor, tapos meaning bringing many sons to glory. Kaya kailangan sasakay tayo ng barko. Nakalimutan ko lang yung sa Isaiah no verse na hinawakan ko dati. So anyway, mga kapatid, yun ay mga ano natin, immaturities pa noon sa pag-deal ng scripture. So, balikan natin yung Revelation 12 kanina sis. I'm sure that's the narrative na nangyari sa Book of Daniel. Kumbaga, nire-written lang yung kwento ulit. Just for Israel to, kumbaga, reminder, no? Reminder para sa kanila kung anong nangyari. So there Pero, will be no second coming. For Israel's salvation. for me, I'm sure there will, wala na. For me, wala na. I'm sure wala na mangyayaring salvation as a nation. Kasi when they rejected the program, which is tinatawag the Day of the Lord, yung Day of the Lord, ano na yun nireject nila. So pumasok na yung Day of Christ. So yung Day of Christ, ito yun yung panahon natin, yung sa 1 Thessalonians 3:16 kanina, yung Day of Christ. And then, na yung 1 week, the Kasi Messiah, the priest, the cut off, naman yung then after that, last, ano bro? last, last teaching ko kasi doon umalis kami doon sa Laguna yung yung patungkol diyan sa tribulation, patungkol sa 1,000 reign of the Lord Jesus Christ sa Israel, yung millennial kingdom, which is already done, 70th week. Yes. Dito Oh. sa Daniel 9 verse 27 ba? Some interpreted man ito is si ano daw ito? And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Ito daw yung si Satan, ay yung ano ba yun? False prophet. Okay. Hindi siya actually si Satan dyan. Actually, si Jesus Christ yun. Christ. Tingnan niyo sa verse 24. 70 weeks are determined upon thy people, Israel yan, and upon thy holy city to finish the transgression. Kailan nangyari na na-finish ang transgression? Sa cross. Yes, Tama? amen. To make an end of sins. Kailan na-end ang sins? Na ang dealing ng Diyos sa kasalanan? Sa cross. To make reconciliation for iniquity or lasting righteousness, to seal up the vision and prophecy. Kailan nag-end ang vision and prophecy? Sa cross.
Tama, no? Kailan na sealed up? Kumbaga na-end na sealed na. Kumbaga sealed, closed na. No, to anoint the most holy. Kailan na ano si Jesus Christ the most holy for Israel? Acts chapter 2, Holy One. Di ba? Sinabi siyang Holy One. That's after the cross, after ng kanyang resurrection. Na-recognize ng Israel. Kaya na-prick ang Israel sa kanilang heart kasi kinrucify nila ang Lord and Christ. They crucified both Lord and Christ. Yun yung kanilang Messiah. Kaya na-prick sila sa heart nila kasi akala nila di-destroy na sila ulit. I-distract sila ulit. So, pagdating dito sa verse 27c, sabi niya, and he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Tapos na yung law, tapos na yung sacrifices, and for the spreading of abomination he shall make it desolate, even unto the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Kailan nag-end yan? Cross lahat. To destroy na yung Yung Lord. yung 2 Timothy 3, yan yung nakita natin na we are in the last days. Ang last days na tinutukoy sa 2 Timothy 3:16, yan yung wala siyang kinalaman sa doctrine, wala siyang kinalaman sa prophecy, may kinalaman siya sa attitude ng tao during the time sa Day of Christ sa panahon natin ngayon. Kaya Right. this is called hindi siya tinatawag na destruction times, kundi tinawag siyang perilous times, dangerous times. Pero hindi siya tinatawag na destruction time. Kasi dati pag sinabi natin 2 Timothy 3:16, tingnan nyo ngayon ang mga buhay natin. Tingnan mo nangyayari sa mundo ngayon. Ang dami ng mga kabaklaan, ang dami ng mga ano. Bakit sa time sa Sodom and Gomorrah, hindi ba mas malala yun? Mas malala yun. Kaya malapit ng madami pa. pagbabalik. Di ba? Kaya malapit ng kinoconnect natin yan eh. Kaya malapit na talaga kasi tingnan yung nangyayari sa mga churches. Sabi ng camp meetings eh. Tingnan yung mga nangyayari sa mga churches. Wala nang preaching of the gospel. Kaya tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Siya mismo, hindi siya nag-preach ng gospel. Tanggapin si Kristo eh. Kaya last days na tayo. So pinagrarambol-rambol nila. Kaya ang nangyari, tinatakot ang mga Kristiyano na malapit nang mag-end ang mundo, kaya maglingkod ka sa Panginoon. Hindi yan ang motivation eh. Kaya naglingkod tayo sa Diyos, kaya nag-preach tayo sa Diyos, kasi ang time ngayon, He is very active in saving people. Ito yung will niya, that men be saved and come to the knowledge of the truth. Hindi hirap ang Diyos na yun magligtas sa tao. Kaya ginugulo lang kasi ng religion. Kaya kukonti lang ang nasisave ngayon kasi ginugulo ng prophecy. Kahit si Satan himself will use the prophecy in the scriptures kasi hindi naman siya ignorant doon sa scriptures. Alam ni Satan eh. Sabi niya, kahit alam niya ang scripture eh. Kaya gagamitin niya ito to confuse people with prophecy and God's program sa salvation. Nabiktima Kaya din tayo dyan. Kaya ang in-expect natin ngayon sa pagkuha ng Panginoon sa atin dito sa mundo, hindi yung rapture kasi iba yun eh, no? Yes. Hindi natin kasi Kasi yung kailangan iba, ng trumpet. Sige bro, please. halos percentage ng mga churches nowadays, ang inaano nila yung rapture eh. Which is not. Kaya pinagsasama-sama nila, malapit ng rapture, kaya ang last days ngayon, men shall be lovers of their own selves, covetous. Ang tagal na yan. Ang tagal ng covetous ang tao. Ang tagal ng lovers of pleasures ang tao. Ngayon, mas malala lang ngayon dahil nga sa open communication. Kumbaga, lalo nating nalalaman ang kalala ng mundo dahil nga sa access ng information. Mas alam na natin eh. Kahit mga bata, pansin nyo, alam nila kung gaano katindi ng mundo ngayon. Di ba? Mas matalino pa nga mga bata sa atin ngayon sa technology, kung tutuusin eh. Nung panahon na hindi pa uso yung TV, nasa radyo pa ang mga preachers, nagpipreach na ng mga end times yun. Sabi ng mga tao, hala, sige, end times na, kasi sinabi sa radyo. Nung nauso yung TV,
Hala, end times na, malapit na. Lalong kinakabahan. Kasi nga, may mga pinapalabas na mga pelikula sa TV, mga imaginary pictures eh. Nung pumasok yung internet, ayan na, nangyari. Nalaman na natin, may war sa Ukraine. Nalaman na natin, may ganyan. Lalong lumala kasi nakita mismo sa TV yung pagbagsak ng bomba. Lalong na-intensify because of information. Actually, this is the world war is not actually the war in the world. It's actually the word war. Word war. Words. Kaya kung hindi mo alam mo scripture, hindi ka nag-aaral, mga kapatid, ang emotion mo nakadepende sa nangyayari sa mundo. Pero kung alam mo yung scripture, ano pa kailan ko dyan? Mag-war kayong Ukraine dyan. Ano pa kailan ko dyan kung bababa yung economy? Ano pa kailan ko dyan? Yung sinabi ng scripture sa akin, but my God shall supply all your needs according to the scriptures. Di ba? Mga kapatid. Naku, problema na naman tong war kasi yung gasolina, yung ganyan. Given na yung kasamaan ng mundo, mga kapatid eh. It does not change the fact that God is saving right now. Oh. Yung radyo, ginagamit ni Satan noon para magpakalat ng maling balita. Nakakuha ng idea ang mga preacher. Ginamit ang radio ministry. May mga na-preach, napunta sa ibang bansa. Ginamit ang television. Pumasok naman itong mga television preachers ng mga prophecy. Ginagamit nila yan. Prophecy yan na, malapit na bumalik pa yun. Ginagamit nila. Pero may ginagamit ang Diyos, mga kapatid, na may preach ang gospel. Here comes internet. Oh. Ngayon, naka-benefit tayo. May live pa. Oh. Naka-live tayo, mga kapatid. Yung ano ang katapusan ng world? Paki-clarify lang para at least yung kasama ko dito sa aming bahay, may question lang siya. Okay. So, yung world, dalawa kasi ang meaning ng world. World means era or ages, yung time. And world na the seismic, itong Earth. Earth. Okay? So, walang record sa Bible kung kailan mag-end yung Earth na ito. Wala siyang record kung kailan. Pero merong record na yung world, which is the body of Christ right now, which is the era, yung time ng grace, mag-i-end to definitely sa panahon, mga kapatid, ng kamatayan ng tao. So wala siyang timeline, wala siyang kung kailan, kung 2028, 2030, 2035, kasi definitely hindi siya part ng history, ng prophecy. So, but definitely, it will end. Kasi meron tayong world which is to come. So, meron siyang world which is to come in eternity na hindi siya bound ng time. Doon tayo pupunta, which is the world. Kasi merong world na which was, yun yung time noon, which is, present ng time sa panahon natin, which is to come, which is the future. Yung world na which is to come, walang kasamang unbelievers doon, yun yung world na will never end. That's for the body of Christ. But definitely, yung world that now is will end sa the redemption of our body. Pero kung ang tanong kung kailan, wala siyang date. Kasi ang prophecy may date. Sa body of Christ, walang date. Yeah, amen. Praise God. So walang walang in connection to what is happening to the world today because yung lot of preacher nowadays, lahat pinipreach nila yung ganito, may nangyayari na si ganyan, may nagpapakita si ganito, may mga ganyang mga nangyayari, which is in connection yun na matatapos na daw ang mundo, which is not. It is clear na scripture, sabi doon, yung nabanggit mo nga kanina bro, di ba? Yung world na meron tayo ngayon, tapos yung world na darating, which is yung yung future na natin, which is yun na yung pupuntahan talaga natin. Ang end natin, which is death, yung kamatayan ng bawat isa. Kasi may body na tayo sa langit, David, already. Amen. We have a body. That's our rapture. Salamat. Resurrection natin. Amen. Kaya ang
Definitely, ang time ng natin sa panahon ng grace, mag-e-end talaga ito. Ang exciting part lang is wala siyang date. Kumbaga, anytime it will end or your life will end or may time na sabay-sabay tayong mamatay lahat. Pwede naman yun eh. Yeah. Pwede yun. Pwede yung anytime sabay-sabay tayong kuhanin ng Panginoon. Pwede yun. Yun nga lang, sabi nga ni Paul, having my desire to depart and to be with Christ which is far better, but to abide in the flesh. Yun yung consolation eh. Ako kung tutusin lang, ayaw ko na sa mundong ito. Yun nga lang, we have to abide in the flesh kasi kailangan nating mag-minister. Kailangan nating mag-preach ng gospel.